Meron pong nagpadala sa atin ng panel gauge ng Innova. Shoutout po kay Boss Bernardo Alvarez from Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. So, Sir Bernardo, maraming salamat po sa inyong tiwala. No? Ngayon mga kaibigan, ito pong panel gauge niya. Binuksan ko na po ito, by the way, kasi para at least medyo less po yung oras. Although maayos naman po yung packaging. No? Tapos meron na pong plastic siya sa loob. So para at least po medyo safe po yung pagkakalagay. Hindi mabasag. No? So yan. Okay, hindi mahirap na lang po. Ito. Meron pa palang meron palang okay pa pala siya. Okay. So, yan. Ito po ay panel gauge ng ngayon po pala ay araw ng Huwebes, January 16, 2025. Okay. So, ayan po siya, no? So, panel gauge po siya ng Innova. So, ang nangyayari po dyan, yung blinking po yung T-belt niya kapag nakasalpak sa sasakyan. Tapos ayaw pong pumalo ng mga needle. No. So usually common po sa mga ganitong mga sasakyan na nangyayari po yung pagkasira ng gauge pag umabot na po ng 10 years na higit. Okay, so ito po papalitan na rin po natin ng LED kasi itong LED nito since katagalan na rin po and the same time yung pong lifespan niya hanggang 5 years lang eh. So beyond pag sumobra doon, bonus na lang po siya, no? Okay, so ngayon tanggalin lang po natin ito. Naka-clip lang po siya, no? Tingnan lang po natin yung mga plastic niya kung okay pa. Walang anything na damage. Pero then physical dito sa harap wala naman pong problema. So tingnan natin yung mga clip niya para at least ma-inspection po muna natin before and after magawa. Para siguradong wala pong problema doon sa ating gauge. Kasi may mga cases po na nababasag siya dahil may mga cases na minsan yung pagkakatanggal ng customer. May mga cases naman po na during transportation. Ayan. Okay. Itong kabilang natin to. Okay. Ayan. Okay. Usually naka-clip lang po siya. No? Tapos ito, kung magtatanggal po kayo nitong mga needle, lagyan nyo lang po ng marking kung saan siya nakatapat. Para pag binalik po ninyo, so madali po siyang mailagay. And then at the same time, pag nakalibrate po, hindi po mahirapan. Ito po kasi kabisado ko na, kaya kahit hindi ko na po lagyan siya. Then ingat lang po sa pagtatanggal kasi baka mabali yung needle. Okay. So ayan, inspectionin natin, no? Okay, do. Tanggalin niyo po ito. May mga kuntilya nakaipit dito sa plastic. Huwag niyo basta-basta babatakin kasi mababali yung pinaka parang harang niya, yung pinaka-kuntil niya. Okay. Ito mga maliliit na kuntil yan. Okay, then buksan natin yung likod. May dalawang screw lang yan dito sa likod. Ayan. Okay. Then ito, tanggalin natin. Buksan lang natin ito. Nakapit lang din ito, no? Yan, okay. Good. Then, ito, tanggalin lang natin to. Sa loob, sungkitin lang natin para matanggal yung LCD. Ingatan nyo lang po ito kasi babasagin po yan. Wala pong nabibili niya, kailangan bumili kayo ng buo para makuha nyo yan. Yan. Tapos ito, na-clip lang din po. Yan. Okay. Good. So, ayan. So, ayan mga kaibigan, papalitan po natin ng mga piyesang ito para doon sa
blackout niya or pag-blink ng T-belt. Then at the same time, pati yung LED po, isasabay na rin natin. So, stock color lang po yung request ng ating customer. So, puti lang din po. So, balikan ko po kayo after magawa ko po ito. Salamat po. Ito. Okay na po mga kaibigan. So, napalitan na po natin ng mga pyesa. So, ito po yung mga tinanggal natin. Okay, so marami po yan. Isang set na po para hindi na po siya, yung problema hindi na po ulit bumalik. Then ito po yung gamit natin mga pyesa, mga original po yan. No? So yan po, mga bago po yan. Then pati po yung LED, pinalitan na po natin. So, i-check po natin yung LED no, mga kaibigan. So kulay puti po ito. So bali ito po kasi gagana lang kapag nasa loob, nasa sasakyan na. Pero ngayon, ito, imamanual lang po natin na papailawin para makita lang po natin na palinaw na po siya. Okay? So, yan. Ito, sampulan lang po natin yung isang. Hindi ko lang po alam kung medyo visible dun sa camera or baka lang po. Yan, malinaw na. Yan, yan. Liwanag na niya. Okay. Yan. Okay na po yan. Natest ko na rin po yan no, after kumapalitan. Para sigurado po na wala ng problema. Okay, then after niya, since nagawa na po natin, ibabalik na po natin siya dito sa lalagyanan niya, sa case niya. Okay. Linisin nyo lang po ito, no? Kasi bihira po yung malinis kapag tinatanggal lang po, doon lang po niya nalilinis. Yan. Okay. Tapos ito, naka-clip lang po siya. Okay, then after niya, ikabit natin yung LCD. So bago natin ikabit yung LCD, punasan po muna natin siya para matanggal yung alikabok sa ilalim. Okay, yan. Saka natin ilagay. Ingat lang po pagka medyo mahirap po siyang idiin, huwag niyong pipilitin kasi baka mabali yung pin. So yan. After niyan, yan, linisin lang natin. Linisin na po muna natin. Okay, good. Tapos, yan. Kabit na po natin itong plastic, no? Then, linisin po muna natin. Okay. Ayan. Then, yan. Meron po yung kuntil. Yung nabanggit ko kanina, ipasok nyo lang po itong plastic na ito doon sa loob ng kuntil para pagka isinalpak nyo po itong needle, okay, hindi po siya sasabit. Ngayon, gaya na nabanggit ko kanina, kailangan mailagay nyo po ito kung saan nyo siya nilagyan ng tanda kanina para at least medyo pag kinalibrate po siya, tama po siya. So wala pong magiging problema. Ito, kabisado ko na po yan, kaya kahit di ko na po lagyan ng marking. Okay. Yan. Then ito, temperature. Yung dalawang maliit po dito sa temperature at saka sa gas. Yan. Huwag nyo lang masyadong ikadino kasi baka sumagi dito sa, sa plastic. Kaya after nyo idiin, ipaikot nyo po. Baka sumasayad, di po makakaangat yan. Lalo na pagka ginagamit na. Okay, then itong mahaba, dito lang po siya. Yung mahabang needle, ito siya sa gitna. Ayan, okay. Ayan, check nyo. So, walang nasayad, okay na yan. Itong medium na needle, dito po sa RPM. Okay. Yan, yan, okay na. Ito walang problema to, itong KMH at saka itong RPM kasi nakatapat lang po siya sa 0. Itong temperature at saka fuel, naka-offset po kasi siya eh. Kaya dito lang po kailangan maganda yung calibration. Yan, okay. So ngayon, ikakabit po natin siya dito sa, ilalagay po natin siya dito sa taas. Okay, para mamaya, pag sinuplayan natin, kailangan bumaba yan. Dapat lahat mag-calibrate sa baba to make sure na tama yung pagkaka-repair natin. At then at the same time lalabas na po yung kanyang odometer reading dito.
Okay, yan. Supply na po natin, no? Pero bago yan, ikabit muna natin to. Then bago nyo ikabit, punasan nyo kung ano, para malinis. Okay. Yan. Then, ito, ilagay na rin natin to. Bago nyo punasa, bago nyo ilagay nyo muna ng ano, acrylic cleaner para maging makintab siya. Mukhang bago. Yan. Meron lang siyang itim-itim doon sa paligid nitong glass. Siguro katagalan na rin. Hindi na po matatanggal yun. Pero labas lang naman siya. At saka hindi naman siya kita. Ito, try po natin linisin yan mamaya. Labas lang naman yung parang mancha niya. Pero yung sa loob wala naman. Yan, kitab na. Yung bagong bago. Okay. So ikabit na po natin siya. So, ayan. Okay. Ganda na. So ayan, uulitin ko. Kapag ka po yan ay tama yung pagkaka-repair, yung mga needle niya na ngayon ay nasa taas, bababa po yan magka-calibrate doon sa pinakababa. So indication po yan na okay na. Ngayon, kapag ka hindi po siya pumalo at hindi siya nag-calibrate, ibig sabihin may problema po yung ginawa. Yung pagkakagawa at hindi pa po na-address yung issue. Ganun po yung technique niya. Okay, so yan, supply na natin, no? Okay. Ito ko ilalagay yung supply sa likod. Okay. Yan natin, no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yun, bumaba na, oh. Yan, oh, bumaba na siya, nag-calibrate. Tapos nawala na po yung blinking nung kanyang tawag dito. T-belt. Tapos, ayun, may odometer na po siya. Reading. Ang reading ng odo niya ay 180,534. So, yan. Okay na po, mga kaibigan. So, gawa na po ito. Pwede na po itong i-ship by tomorrow. So, yan. So, Sir Bernardo Alvarez from Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. So mga kaibigan, yung details po ng aking location, kung saan ako nagawa, nadayo, pati po yung cellphone number ko, nandun po sa description ng bawat video ko. So paki-check nyo na lang po doon at kung meron po kayong tanong, i-text nyo lang po ako. So muli, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong suporta. Thank you po.